Sumiao, we got the Liampo, we got the Lady Sun. And then Liang naman na sinagot ng Eureka. Ano nakikita mo sa ating draft? Alam mo, for Eureka dito, maganda yung drafting nila. Very well-rounded. They have the damage. They have the setup CC. And speaking of CC, kung si Luna malikot, anong ipang-i-stop mo dyan? Siyempre, i-shut up mo sa bunutan mo. Mahaba buhok niyan, pre. Kailangan mo i-utilize yung kahabaan ng buhok ni Luna sa bunutan mo para hindi siya makapag-washing-wash out. Saktong-sakto din eh. No? Pagka nasa bunutan mo, pwede mo nang paulanan ng mga kuko ni Gan and mo. So, kala ko hindi ba? Ay, go. Na freshly, yun eh. Freshly slayed. Oo, slayed talaga kalalabasan dahil nga sa ganda din na kanilang set-upan dito. No? You have the Fade, then the Dharma. So once makakuha ka ng magandang setup, Truth Mantra, pwede kang makakuha din ng magandang execution out of it. Alam mo, pag nakakita din ako ng kalbo, minsan parang ang sarap hawakan ng ulo. Pero grabe naman yung Kuya Chami. Medyo masakit yun, early pa lang. And meron pang umaaura na Mig sa the top lane as well. Dahil, o nga naman, ayaw niyang magpaape as a Dharma para kay Vayne dito as much as possible. Gusto yata nilang i-activate agad itong si Vayne. Kasi why not? Kasi for me, kaya din naman nanalo yung Eureka dito ni Vayne just to get that win against Team Flash. Pero tingnan natin, Eureka and Blacklist International, ano lang tayo, very basic on the mapa, wala naman naganap na invade or anything. Not yet. Pare-pares muna tayo mag-farm ng mga vegetables. Let's go. Yung vegetable fairy dyan, ha? Huwag nyo kalimutan. I-claim nyo na ang skin ni Wuyan para meron kayong libreng vegetable fairy. At syempre, kung kayo naman yung pwede nyo nang bilhin sa sobrang cute. Sana all. Sana all may tokens. Alam mo, minsan pag nakikita kita, minsan gusto ko mag-send ng request ng skin eh. Akala ko gusto mo akong sendan ng skin eh. Thank you, you're welcome. You're welcome na agad, di ba? Pero welcome Thank you na agad. Welcome nga ba dito, no? Dahil sa sitwasyon natin. Oo naman, kahit taga saan pa kayo, kahit hindi kayo taga rito, pwede kayo maparito. At welcome na welcome din. Dahil wini-welcome din yung ating mga farm sa kanilang mga jungle na hindi pa tayo nakakita entirely ng mga tahimik, denial. Oo, sobra. Kahit nabanggit mo na kailangan ng isang Fade na mas nagiging proactive on denying, especially this is sa Luna. Kung nag-focus sila on denying the blue buff, pwedeng magkaroon ng major setback si Just Chi. Pero as we can see, naka-blue buff siya ngayon. Haru, nakita rin natin yung tutorial video niya on how to use an effective Fade. So hindi rin natin kayang questionin na pwedeng maging turning point ito para sa Eureka. Yun yung hinahanap natin para sa Eureka, the turning point. Pero kailan magi-start? Kasi so far, ang ganda ng farming dito ni Kuya Just Chi. And at the same time, kanina pa may nagbabadyang bagyo sa top lane. But then, Chami 1, untouchable pa rin eh. Kumbaga, andyan sila nakaporma, inaangasan nila si Chami, pero si Chami, ginagawa dito. Bakit? At saka hindi ito yung nakikita rin nating blacklist na freestyle lang na kala mo nasa PvP server ng anong tayo, paring Osay, dahil nagkakabunutan na sabay ni Diva with the first blood giving it para kay Kuya Mig. Siya pa nga ang nakalasi. The world is my board is there, pero yun na yun eh. Wala na siyang magagawa. Yatarp chuwap ni. Pagka na-corner ka na, di ba? Lahat na ng ultimation ginamit nila. Pero tignan natin, Golden Kite. Alam ko paano gumalaw ang long, pero binugahan ng apoy at wala na siyang choice dahil andun na si Haru with that quick execution. Alam mo kung ano yung communication nila. Sabi nila, patakamin mo, pero meeting. Ayun, natatakam na nga ba talaga sila, pero maganda na simula dito kay Jare. Maganda space ang ginawa nila ngayon under the tower. Pero ito na ang backup. Si Haru na carry ngayon na nagpapakitang gilas. Makakuha na naman ng isa pang kill, pero ang Hardened Jade Mark hindi makakuha ng execution, but a good exit para sa kanila. Yabi, ang ganda ng impisa dito ng Eureka, that's 0-3. 4 minutes into the game na may kasama pang tower push at the bottom lane. So far, eto pa. Wait, there's more. Si Kuya Vayne, anak ng Diyos yan! 1 HP in a dream! Grabe ka naman, Kuya Vayne. Hook na hook yarn. At saka iba yung respeto na binigay doon ni Chami kasi meron siyang flash pero hindi na niya sinubukan pa. Kung titignan din natin, merong ultimate doon si Vayne so pwede siya may untog sa pader pag nagkataon. Tamang safe lang. And sabi ko nga kanina, parang Osiris, Eureka, meron din silang strength kung saan ang galing nilang mag-punish. Kapag ka nag-overextend ka, ay yari ka. And sabi nga natin, Eureka, they move as a team, they work as a team. Kaya kapag ka kinanti mo yung isa, asahan mo pati pamilya kasama. Isang buong barangay ang kasama. Buong barangay yan. Barangay Tibay.
Ang pinagtitibay na panahon Eureka. niya. Ayan Pader. natin. Oh, binigyan na ng Ay, word is naku. my board. Makaka-exit kaya siya. Pero alam naman natin ang dash na yan mula kay Just G. At walang naging sagot ang Eureka. Yeah, that's the thing about Fate. Yes, marami kang mobility, patalon-talon sa mapa. Pero pagka nakulong ka talaga ng word is my board, wala kang labas. Pero grabe ang gante ng ape. Blacklist International, 2 tore agad yung binawi sa may mid lane dito and going for more. Ngayon, Eureka, despite having those kills, lamang sila sa kills, pero nakahabol sila ng Blacklist International pagdating sa gold. Ngayon pa, makukuha ng Blacklist International yung Overlord natin. Tingnan natin kung may nako na magaganap. Wala. Pero hahabol. Darpin, mag-isa ka lang ha. Malayo pa yan sila, Jare. Sabi ng bakot yan. Oo, alanganin. Dahil kailangan pa din mangyakap dito ni Mix. At Chumedi ni... Ay, sana all talaga. Lalo na sa mga malamig na panahon. Pero buti na lang mainit. Kaya tayo po ay magstay hydrated. At yan na nga, di ba, si Jare? Oo, yan. Ito ng the best. And of course, Jare, na kailangan muna niya mag-land ng mga pokes bago talaga sila entirely makapag-commit doon sa Overlord. Dahil sa bilis na rin ng damage na meron ng Blacklist, hindi na sila sumubok pa. Yeah, may konting downtime dito yung Blacklist International. Nag-commit sila ng ultimate kay Chaz for defensively, I think. Dahil hindi naman pumasok din yung Eureka and at the same time, hindi rin naman pumasok dito yung Blacklist International. Let's see Eureka, tinginan, pakiramdaman, may kasama ba to, tropa? Kaso nagsatago din kasi sa taas eh, yung the rest of the member ng Eureka. Kaya ayaw nila mag-commit kay Vayne. Kasi pinatakam na kanina eh. Parang nakita ko na to. Huwag nyo kami ano Parang delicates to boss ha. Tapang neto ah. Nakatago siguro yung tropa pero hindi nila alam. Nasa top lane ng pe-pressure. Naku po, ito na yung medyo mahirap dito ha. Dahil yes, nakakuha man tayo ng ating mga Baby Dragons. Pero nakuha pa rin ang ating bot lane. Pero makikita mo na ngayon ang control na nila pa kay Kuya Chaz. Just G, konting warning shot lang pero maganda yung distribution ng Blacklist dito. Yasumiyaw, malayang-malaya si Golden Kite on the bot lane. Yeah, Ben, even though tignan natin yung kill 1, 2, 3 lamang na ng konting kembot lang naman yung Blacklist International pagdating sa gold dahil mas nakuha ng Blacklist dito yung important turrets, mid lane turrets, even the bottom turrets, sobrang pressure dito sa side ng Eureka. Kahit na nakapwesto yung Eureka kanina, wala naman silang naibigay, wala naman silang na pick off, wala silang napapala. Yes, nakakuha sila ng mga minion, waves, pero yung mga jungle na pipitas pa minsan eh, ito ni Kuya Just G eh. So far, well farmed, Golden Kite at si Just G dito, the two important carries coming from the side of Blacklist International. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na lamang yung Eureka ng kill. Eto pa, kinuha pa yung top lane. Eh di lalo nang lumamang sa pera. Talagang sumihilbil lang eh. Part of the plan yun dahil tatlo ang nakabantay. May kasama pang Tore at kailangan mag-recall ng mga taga-Blacklist. Balik, back free. Dalawa lang yung makakapag-back sa kanila pero tuloy ang pressure. Feeling ko back na din dapat sila Darwin dito pero finishing lang yan. Finishing lang yan, dalawa sila. Hindi pala natuloy din ang isa pang recall para makatulungan sila. Dahil ang Blacklist ngayon, Vayne hinahabol hanggang sa dulo pero Golden with the kite goes Golden ngayon. Dahil nakakuha pa siya ng kill. Kaso mabilisan nga ba maging habol dito Mix and Jare. Hindi pa rin mabiyahe, pauwi dito si Golden Kite. Dahil si Mix, unti-unti pang makuha ng kill with the control. And he's going down. Ang hirap talaga kapag ka long hair ang hero mo dito sa HOK. Talagang easy sa bunot coming from Liang doon. Pero yung team fight na yon, pa-back away na sana yung Blacklist International. Pero ang comms nila, huwag nyo pa uwiin. Yes. Huwag nyo pa uwiin. Pero despite na hindi nila na-push yung bottom lane, wala na kasing minions eh. Ang laki na nakuha ng Eureka doon. Kita mo na lumalamang na kanina yung Blacklist International. Ngayon, nasa kanila na ulit ang ball game para sa side ng Eureka. If they continue doing this, punishing yung mga medyo overextending ng side ng Blacklist International, they could probably win the game 1 and makukuha nila yung kanilang bragging rights na kupi against Blacklist. Ayan, yun ang unang pingas sa baluti ng Blacklist. Tingnan natin kung kaya... Grabe sa baluti. No, grabe naman pala yun. Dapat pala hindi. Pero si Kuya Justy, siya pa din yung nasa top ng ating full chain. Ngayon, Eureka naman ito lang. Ang Dharma. Yan, kailangan na mag-back dito ng side ng Eureka. Naku, ito din sa recipe for audition. Yun na nga ba yung sinasabi ko. Uy, kakasabi ko lang na si Dharma sana. Kaso, siya yun na pa atras. Kinontrol na dito ni Mix. Sino nga ba ang dedepensa dahil 4 ang miyembro ngayon ng Blacklist at pinaliktad pa ngayon. Dahil sila ang siyang nanggugulo
gulo sa loob. Kaso sa kabilang dako naman na si Just Chi ang dumidepensa mag-isa. Magagawa kaya niya ng paraan. Low health sila dito. Pero andito si Haru at mahuhuli nga ba siya with the execute? Kaso nakuha na magandang linis dito si Just Chi. Nagawa niya ng paraan na ang BL magtuloy-tuloy dito sa laban. Yeah, Blacklist International dito nakapag-depensa pa sila. At the same time, Eureka as well. And ngayon pa lang na-pop yung ultimate neto ni Kuya Darpin just to mamba out. Pero, ay, hindi! Kuya, bakit ka man ganun? Kuya. May flash. Pakaba. Mainit. Mainit. Grabe yun, nagulat ako. Infinite Vastness cooldown, flash cooldown. This is a huge opening for Blacklist. Pero kasi ang taas kasi ng cooldown ng flash na yun eh. Darpin could have used that later para sa critical moments na gaya niyan. Pwede silang mag-counter sa ginagawa na Tyrant dito na side ng Blacklist International. Pero kita mo nakikipag-Tyrant dance lang sila as of now. Mapapatyrant dance nga ba sila? O ito na ang break dance because we are breaking bones ngayon. Dahil makakahanap na naman sila ng opening. Haru, nasa taas lang. Tamang wasiwas lang ng kanyang espada. Pero di na kakayanin pa. Kaya kailangan muna na umatras. Habang ang Blacklist nasa harap pa rin ng pintuan ng Tyrant. Yes, kayang-kaya na nilang pabagsakin yan. Though hindi sila nagpo-fully commit, bawas naman na ng isa yung side ng Eureka. So far, no, gusto kong makakita. Oo nga, nasa kabila si Just Chi. Ay, pag 1v1. Pero kasi Luna with a well-farmed na yan eh. Naku, Haru, Diyos ko, dahil nawala si Kuya mo, Haru. At sila ang pwede pang makasecure ng Overlord. Maganda yung pagprayo ng Tyrant Overlord. dahil kailangan nila ng extra damage. Pero dahil mas gumanda pa, nalagyan pa ng toppings ng chili, garlic, Paris Overlord talaga, Yasu. Busog na busog ka na niyan, RP. And talagang mas may right dito yung Blacklist International para makapag-Paris Overlord dahil walang smite, walang jungler. Eureka dito, they could only watch na ma-unfold, na makuha ng Blacklist International yung dalawang big objectives na yan. Ngayon, yung Vapor natin, in favor ng Blacklist, pero konting kembot. 1K lang naman yung lamang pagdating sa gold dito. Pero in terms of items and pera, nasa top of the food chain pa rin eh, si Kuya Just Chi eh. Dragon dito, meron na siyang Venomous Staff, anti-healing. Alam mo kasi si Fade may healing yan so far. So, bitin kasi talaga ang Fade eh. Feeling ko, honestly ayan na naman siya sa Fade niya. Hindi ako hater ni Fade. Pero kasi, hindi. Kung mag-fade ka, hindi mag-gano ka na lang, libay ka na lang, di ba? Gusto ko rin makita. Pero ito yung sinasabi ko, parang Osay. Lahat sila, Blacklist International at the top lane, going for the push, pero si Fade dito, naghihintay pa ng minion, basag na yung top nila, may time pa para makauwi dito yung Blacklist International, pero it's not gonna be enough para madepensahan yung bottom turret nila. Pantay tayo ng buta sa magkabilang team, Osiris. Naman ang maganda sa ginawa ng Eureka. Pantay na pantay, alam nila yung pwesto, kaso saan nga ba manggagaling? Wala na. Maganda rin pagkat dito si Just Chi. Pero saan nga ba manggagaling? Dahil si Migs with the flash para makapunta siya sa magandang lugar. Kaso, ang pagpasok with the root mantra, apat ang nakulong. The world is my board and this might be the game over para makahuli ng isa pang dragon mula sa likod. Pero hindi talaga sila magpapawat dahil si Chami ngayon na nasa harap. At ang nag-iisang Darpin, that's gonna be it dahil Darfinish na muna tayo dito sa laban na ito. Na-finish. Eureka, they've got the kill kay Just Chi dito pero that cost them 3 members. Kuya Haru, gusto lang lumipat sa may Blacklist International dito. Sabi niya, pre, anong feel na maging Blacklist? Patry nga. Pero that's a good cut lang. Minion cut lang. Para hindi makapag-push. Kasi isa na lang yung tower nila sa mid lane dito para sa side ng Eureka. May damage yung pader. Nilaglag na tuluyan ng Fade. And that's the fade away as Blacklist. Ngayon, delivering the blackout. Kaso, nakakadepensa pa dito. Makikita natin ang Eureka. Hindi sila basta-basta nagpapabaya. Dito pa si Bane, Migs, and Jaren. The respect coming in na hindi sila basta-basta magpapabaya. Yeah, 14 minutes into the game. Medyo early pa, no? Mga late natin, mga Tempest gano'n. Pero Blacklist International for Eureka, kailangan talaga nila i-shutdown dito si Just Chi without any casualty sa kanila. Ang nangyayari kasi, yung exchange natin, 1-4-2, 1-4-3, hindi favorable para sa side ng Eureka. Blacklist International, parang sa kanta lang yan eh, killing me softly. Grabe naman yun. Konti-konti lang. Kumbaga, gusto nyo mabigyan, sige, ibibigay natin yan. Slowly silang nilalagay sa chokehold. Para siguradong makakuha nga sila ng
panalo methodically. No? Hindi nila gusto maging reckless, ayaw nila maging careless. At tulad na sinabi mo, inaantay natin yung Tempest. Dahil nga sa Tempest Cup, nagwagi itong mga to. Tama ba kayo na pinili? Why? Spicy Liempo. Napakahangang ng kanilang pwesto dito. And they are hanging, going down one by one. Dahil hindi nila successful lang na itumba dito si Kuya Chaz. At gugustuhin pa ba nila na umisa pa? Dahil this might be the distraction for a destruction ng mga Tore pagdating dito sa Fate. Paring Osay, that's the second time. Why? Si Chaz, why Daliempo? Kung sino yung makunat, bakit? Yes, initiator, pero mas better yung chances nila na mapabagsak yung maninipis. Pero yun lang, nabitin, sinulid, at hindi nasulidan. Ngayon, dahil ang damage ni Golden Kite, ang siyang haharap sa kanila. Pero magandang recall timing din para dito kay Chami. Habang tatakbo na naman si Kuya Haru. Grabing back and Kuya Haru, forth ba't ka naman nagre-recall sa gitna ng lane? Pero kidding aside, no, Eureka, kailangan nilang makabawi dito. Blacklist International, rumaragasa na sila. I don't think na mababawi nila yung gold na nakuha ng Blacklist dito. And another barrel nakuha pa rin naman ang side ng Eureka Overlord, giving them some buy time para sa side ng Eureka, which is good kung gusto nila talagang makapag-farm ba dito. Kasi late game na I don't think na kaya makipag 1v1 ni Haru kay Just Chi sa isang Luna. And ito yung talagang value na nilalagay ng Tyrant. Yung damage si Just Chi! Dalawa ngayon ang nahigop and might be absorbing ngayon ang kanilang mga damage sa World is Board. Pero buhay pa ang mga tag-Eureka. Pero mayayari ka sa loob mismo ng base. Tag-iisa na lang ang Dragon at lalagpasan pa sa dami ng ginawa nila. Nauwi lang tayo sa ganung katapusan. Alam mo, sabi ko nga paring Osiris, killing me softly with his sword. Ay, grabe talaga, grabe talaga. Pero anyway, Blacklist International.